Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Narito na naman po tayo para ibigay ang pinakabagong impormasyon tungkol sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, ika-16 ng Enero taong 2026, isang napakahalagang araw para sa ating lahat, lalo na't patuloy na nagbabago ang kalagayan ng ating atmosfera dahil sa mga pagbabago sa sistema ng panahon sa ating rehiyon. Sa kasalukuyan po, ang dating Tropical Depression Ada ay matagumpay nang nag-intensify at naging Tropical Storm Ada na ngayon ang unang opisyal na bagyo ng taong 2026 na nagdudulot na ng malaking pagbabago sa ating mga inaasahang lagay ng panahon. Ayon sa pinakabagong pagsusuri ng mga meteorologo, ang bagyong ito ay may kasamang patuloy na lakas ng hangin na umaabot sa 65 km kada oras at may mga biglaang bugso ng hangin na umaabot pa nga po sa 80 km per hour, isang lakas na sapat na para magdulot ng pagkagambala sa ating mga gawain at infrastruktura. Ang kilusan ng bagyong Ada ay mabagal ngunit patuloy na gumagalaw patungong Pahilaga na nagdudulot ng malawakang epekto sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Simula pa lamang ng kanyang pag-usbong, nagdudulot na ito ng maulap na kalangitan kasama ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa maraming lugar, lalo na sa silangang bahagi ng Pilipinas mula sa silangang bahagi ng Luzon hanggang sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang mga pag-ulan na ito ay hindi lamang simpleng pag-ulan kundi maaari na ring magdulot ng pansamantalang pagbaha, kaya napakahalaga na tayo ay laging handa. Dahil sa patuloy na paglakas ng hangin ng bagyong Ada, mas marami pang lugar ang idinagdag sa listahan ng mga lugar na sakop ng Wind Signal Number 1. Ang signal na ito ay nagpapahiwatig na ang mga nasabing lugar ay makakaranas ng hangin na may bilis na 39 hanggang 61 km per hour, na may 24 na oras na paunang babala para sa ating mga kababayan na makapaghanda ng maaga. Narito po ang kumpleto at detalyadong listahan ng mga lugar na kasalukuyang nasa ilalim ng Wind Signal Number 1. Luzon, Camarines Sur, Silangang at Katimugang bahagi kabilang ang mga bayan at lungsod na Caramoan, Presentacion, Garchitorena, Siruma, Tinambak, Ocampo, Goa, Lagonoy, Milaor, Nabua, Buhi, Baaw, Kabusaw, Bato, Kamaligan, Pili, Tigaon, Pamplona, Iriga City, San Fernando, Magarao, Minalabak, Balatan, Libmanan, Naga City, Calabanga, Bombon, Bula, Canaman, Pasakaw, Sagnay, San Jose, at Gainza. Catanduanes, lahat ng bahagi ng lalawigan. Albay, lahat ng bahagi ng lalawigan. Sorsogon, lahat ng bahagi ng lalawigan. Masbate, silangang bahagi ng mainland kabilang ang POV Corpus, Katayngan, Palanas, Dimasalang, Uson, Mobo, lungsod ng Masbate, Baleno, at Aroroy kasama na rin ang mga isla ng Tikaw at Borias. Visayas, Northern Samar, lahat ng bahagi ng lalawigan. Samar, lahat ng bahagi ng lalawigan. Eastern Samar, lahat ng bahagi ng lalawigan. Biliran, lahat ng bahagi ng lalawigan. Leyte, hilagang at gitnang bahagi kabilang ang Tarigara, Barugo, San Miguel, Babatngon, Tacloban City, Tunga, Haro. Alang-alang, Santa Fe, Palo, Dagami, Pastrana, Tanawan, Tabon-Tabon, Hulita. Dulag, Tolosa, La Paz, Mayorga, MacArthur, Javier, Abuyog. Mahaplag, Kananga, Capoocan, Leyte, Calubian, San Isidro, Tabango. Burawen, Ormoc City, Matagob, Villaba, Albuera, Palompon, Merida, Isabel, at lungsod ng Baybay. Southern Leyte, silangang bahagi kabilang ang Silago, Sogod, Libagon, St. Bernard, Hinunangan. Hinundayan, Anahawan, San Juan, Liluan, San Ricardo, San Francisco, at Pintuyan. Mindanao, Dinagat Islands, lahat ng bahagi ng lalawigan. Surigao del Norte, lahat ng bahagi ng lalawigan. Surigao del Sur, lahat ng bahagi ng lalawigan. Ang mga hangin na ito ay maaaring magdulot ng pagkakasira ng mga mahihinang istruktura tulad ng mga payat na pader, bubong ng bahay, at mga tanim na pananim. Maaari rin itong magdulot ng pagkagulo sa mga kalsada at paghinto ng ilang uri ng transportasyon, kaya hinihikayat po natin ang lahat na iwasan ang paglalakbay papunta sa mga lugar na ito kung hindi naman kailangan. Bukod sa malalakas na hangin, ang bagyong Ada ay nagdadala rin ng malakas na pag-ulan na nagreresulta sa pagtaas ng ating weather advisory o babala sa malakas na pag-ulan. Ang babalang ito ay nalalapat sa mga sumusunod na lugar mula ngayong araw hanggang sa hapon ng bukas. Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Southern Leyte, Leyte,
Biliran, Eastern Samar, Samar, Northern Samar. Sa mga lugar na ito, inaasahang makakaranas ng 50 hanggang 100 milimetro na pag-ulan, isang dami na sapat na para magdulot ng localized flooding o pagbaha sa mga mabababang lugar tulad ng mga kapatagan, tabing ilog, at mga lugar na may mababang antas ng lupa. Bukod pa rito, may panganib din ng pagguho ng lupa sa mga bundok at burol na lugar, lalo na kung ang lupa ay basa na mula sa mga naunang pag-ulan. Dahil dito, lubos po naming ipinapaalala sa ating mga kababayan na laging maging handa, ihanda ang mga emergency kit, suriin ang mga bahay para sa mga posibleng sira, at makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na pamahalaan para sa mga impormasyon tungkol sa mga evacuation center kung sakaling kailanganin. Isa sa mga pinakamahalagang punto ng ating ulat ngayon ay ang pagbabago sa track o landas ng Bagyong Ada. Batay sa pinakabagong satellite image at data na nakuha ng mga eksperto, ang bagyong ito ay may bahagyang paglihis sa kanyang dati ng inaasahang daanan. Habang papalapit ito sa ating lupain, lalong lumalakas pa ang kanyang lakas, isang senyales na mas malaki ang epekto na maaari niyang dalhin sa mga lugar na malapit sa kanyang landas. Sa kasalukuyan, ang Bagyong Ada ay patuloy na lumalapit sa silangang bahagi ng Mindanao at Visayas, kung saan naaapektuhan na ang mga lugar na nasa ilalim ng Wind Signal Number 1. Sa mga susunod na oras, inaasahang babaybayin din ito ang Bicol Region, lalo na ang mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Catanduanes, at Camarines Sur. Lalo na pong napapansin ang paglapit ng sentro ng mata ng bagyo sa Catanduanes, isang senyales na maaaring magkaroon ng landfall o pagtama ng bagyo sa lalawigang ito. Hindi po natin inaalis ang posibilidad na direktang matamaan ng mata ng Bagyong Ada ang Catanduanes, na maaaring magdulot ng mas malakas na hangin at pag-ulan sa lugar na iyon. Pagkatapos po nito, may posibilidad din na ang bagyo ay bumalik at muling maglandfall sa Visayas Region, lalo na sa mga lalawigan ng Samar at Leyte. Dahil sa mga pagbabagong ito, lubos po naming hinihikayat ang lahat na manatiling alerto at laging updated sa mga susunod na ulat panahon na aming ilalabas. Ang mga pagbabago sa landas ng bagyo ay normal lamang, ngunit mahalaga na tayo ay laging handa para sa anumang posibleng kaganapan. Bukod sa Bagyong Ada, mayroon din pong isa pang low pressure area na bubuo sa silangang bahagi ng Mindanao na makikita na sa aming weather outlook na may mga palatandaan ng pamumuo. Sa kasalukuyan pa lamang, maaari pa itong maluso o lumakas pa depende sa mga kondisyon ng atmosfera. Bukod pa rito, ayon sa inilabas na tropical cyclone threat potential ng PAGASA, may posibilidad na mabuo naman ang isa pang LPA sa pagitan ng ika-21 ng Enero hanggang 27 ngayong taon. Ito ay isang paalala na kahit matapos ang Bagyong Ada, kailangan pa rin tayong manatiling handa sa mga posibleng bagyong darating. Kaya po maaga pa lamang ay pinapaalam na namin ito sa inyo para magkaroon kayo ng sapat na panahon para sa paghahanda. Dahil sa lakas ng Bagyong Ada, maraming bahagi ng bansa ang nakakaranas na ng mga bagsong hangin, mga biglaang paglakas ng bilis ng hangin na maaaring magdulot ng pagkagambala. Ang mga unang lugar na naapektuhan ay ang Surigao del Norte, Dinagat Islands, at buong Samar Region kung saan naramdaman na ng mga kababayan natin ang lakas ng hangin na dala ng bagyo. Sa mga susunod na oras, inaasahang makakaranas din ng mga bagsong hangin ang Bicol Region dahil patuloy na lumalapit doon ang Bagyong Ada na naging tropical storm na ngayon. Silangang Luzon, inaasahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan kasama ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon at gabi. Ang mga pag-ulan na ito ay dulot ng parehong epekto ng hanging amihan at Bagyong Ada. Kabilang sa mga lalawigan at lugar na apektado ay Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Rizal, Laguna, Batangas, Cavite, Kanlurang Luzon, karaniwang maaliwalas na panahon ngayong araw, bagamat may posibilidad na magkaroon ng maulap na kalangitan kasama ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon. Kabilang sa mga lugar na ito ay Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Mga paalala para sa Luzon, kung sakaling lalabas ng tahanan, laging magdala ng payong o kapote para sa biglaang pag-ulan. Kung ikaw ay nagmomotor, lalong mahalaga na magdala ng kapote para hindi ka mabasa at mapanatili ang ligtas na pagmamaneho. Para naman sa mga nakatira sa mababang lugar, magdala ng bota para hindi matagal na mababad ang paa sa maruming tubig. Ito ay makakatulong para maiwasan ang mga sakit tulad ng leptospirosis.
Iba pang bahagi ng Luzon, ang Batanes, Babuyan Islands, at Palawan ay makakaranas ng maaliwalas na panahon ngayong araw, ngunit may pagkakataong magkaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon at gabi dahil sa mga thunderstorm na dala ng Bagyong Ada. Visayas. Silangang Visayas, patuloy na mararamdaman ang epekto ng Bagyong Ada na magdudulot ng maulap na kalangitan kasama ang pag-ulan sa mga lalawigan ng Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, at Leyte. Ang mga pag-ulan na ito ay maaaring maging malakas sa ilang bahagi ng mga lugar na ito. Iba pang bahagi ng Visayas, ang mga lalawigan ng Bohol, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, at Siquijor ay makakaranas ng maulap na kalangitan kasama ang mga localized thunderstorm. Kapag ganap na nabuo ang mga thunderstorm na ito, maaaring magbuhos ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng mga lugar na ito. Mindanao. Silangang Mindanao, ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Agusan del Norte ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, ang mga lalawigan ng Agusan del Sur, Surigao del Sur, Davao Region, Cotabato, Lanao del Sur, Bukidnon, at Misamis Occidental ay makakaranas ng maulap na kalangitan kasama ang mga thunderstorm. Kanlurang Mindanao, ang mga lalawigan ng Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, Sultan Kudarat, South Cotabato, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, at Sarangani ay inaasahang makakaranas ng maaliwalas na panahon ngayong araw. Lubos po naming pinaghahandaan ang lahat ng posibleng epekto ng Bagyong Ada. Babala sa karagatan. Isang gale warning ang aktibo sa silangang bahagi ng Visayas kung saan ang taas ng alon ay umaabot sa 3 hanggang 5 metro. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng aktibidad sa dagat sa mga lugar na sakop ng babalang ito dahil sa mataas na panganib ng pagbaha sa mga dalampasigan at pagkakasira ng mga sasakyang pandagat. Lagay ng mga karagatan sa iba't ibang rehiyon. Silangang Luzon at Silangang Mindanao, ang dagat ay nasa katamtaman hanggang magaspang na kondisyon. Lubhang mapanganib ito para sa mga maliliit na bangka at sasakyang pandagat, kaya hinihikayat ang lahat ng mangingisda at mga nasa sektor ng transportasyong pandagat na iwasan ang paglalayag patungong mga lugar na ito. Kanlurang bahagi ng bansa, ang dagat ay may bahagyang hanggang katamtamang alon. Maaaring payagan ng paglalayag para sa mga malalaking sasakyang pandagat, ngunit lubos na ipinapaalala na laging mag-ingat, suriin muna ang kasalukuyang kondisyon ng dagat at manatiling updated sa mga babala bago pumalaot. Ito na po ang pinakabagong ulat sa lagay ng ating mga karagatan. Manatiling alerto at updated sa mga susunod na paunawa mula sa Weather Update PH. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok. God bless all.